Mga katambay, mga kababayan ko, kamusta po lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan. Magkukomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin ito pong pahayag po ng ating makabayang vlogger na sinasabi niya po rito na muntik na raw po siyang mabudol. Muntik na siyang mabudol at mapaniwala raw po ni Ivana. Kilala naman po natin si Ivana Alawi, di po ba? Sikat na sikat po ito na celebrity at influencer po sa social media. Ay meron po kasi siyang ini-endorso na party list. Mga tambay, ito pong AGAP, yung AGAP party list na para daw sa mga magsasaka. Malalaman po natin dito sa ating kababayang vlogger kung muntik na siyang mabudol nitong party list na ito at saka daw po ni Ivana. At syempre po, komentuhan din po natin itong isa pong vlogger na nagpapakalat po yata ng fake news. Ibang klase po. Sinasabi po nitong vlogger na ito na si Sara daw po ay nakaban o ban na raw po sa Bacolod. Hindi na raw po katanggap-tanggap. Si Sara itinaboy daw po sa Bacolod na hindi pinatuloy ang kanyang rally, mga tambay. Sara tinaboy sa Bacolod, hindi pinayagang mag-rally dahil baka daw po madamay daw po sila sa mga issue ni Vice President Sara Duterte. Ibang klase yung vlogger na ito. Sa bagay, yung vlogger na yun yung vlogger po na yun ay pinagkakakitaan po talaga niya ang mga Duterte. Doon po siya kumukuha ng income, mga tambay. Napakarami pong ginagawang fake news po para lang po kumita gamit ang pangalan at apelidong Duterte, mga katambay. Ibang klase yung vlogger na yon. Kaya lang po, hindi po talaga makakasuhan yon ng fake news kasi protektado po yata yon ng sinasabing binagoong ang Pilipinas. Umpisahan muna natin itong ating kababayang vlogger na sinasabi niya na muntik na siyang mapaniwala ni Ivana at ng sinasabing AGAP party list, mga tambay. Pakinggan na po natin. Umpisahan po natin. Hello mga kadunatics, muntika na talaga akong nabudol. Buti na lang nag-research ako. Noong isang araw kasi mga kadunatics, gumawa ako ng video in support of Ivana. Kasi akala ko talaga na yung sinuportaan niya na AGAP party list ay for the farmers talaga. Naalala niyo yung mangingisda, di ba? Grabe yung emotion natin doon. Ngayon, yung mga magsasaka na naman, rice farmers. But mga kadunatics, itong si Nicanor Briones ng AGAP party list, matagal na sa pwesto. Since 2007 pa siya, nasa pwesto na ng AGAP party list. Isa siyang representative. Pero wala siyang nagawang significant move to ensure the well-being of the farmers. Dahil election ng mga kadunatics, puro promises na. Nalaman natin nung isang araw, dahil sa vlog ni Ivana, 14 pesos lang yung bigas per kilo na binibili sa kanila. Tapos magkano sa market? Nasa 50, 40. Grabe ang pambubudol. At eto namang si Ivana, mga kadunatics, hindi nag-research. Tanggap lang ng pera. Malaki ang bayad kay Ivana, kaya ganito yung content niya, mga kadunatics. Malaki ang bayad ng AGAP party list kay Ivana. Huwag po tayong magpabudol dahil sikat si Ivana. Nicanor Briones, isa yan sa pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Huwag po tayong magpabudol dahil sikat na sikat si Ivana. Please lang. Ito pala yung video na campaign ads ni Ivana Alawi for AGAP party list. Please, huwag magpabudol sa ganda, huwag magpabudol dahil ma-influensya. Let's go. Hello mga kaagapay, ako po si Ivana Alawi. Suportahan natin at ipaglaban natin ang ating mga magsasaka at mangingisda para po tayo ay magkaroon ng sapat na pagkain. Palakasin rin po natin mga kooperatiba na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong mga Pilipino. Kaya iboto natin 117 AGAP Party List. Grabe, nabudol si Ivana. Yan mga tambay, nabudol daw po si Ivana at sinasabing binudol din daw po. Binudol tayo at siyempre po ang sinasabi niya po ay si Ivana rin daw po ay nambudol sa atin, mga tambay. Bago po natin komentuhan, isunod naman po natin itong isang madalahira. Dalahira na napakahusay gumawa po ng ikasisira ng mga Duterte. Ito pong vlogger na ito. Sundan po natin bago po natin ipagpatuloy ang komentuhan. So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto,
Hindi to intriga ha, mga minamahal. Ito po ay base sa totoong senaryo na kung saan itong si VP Sara Duterte ay ipinagtatabuyan na po ng mga Pilipino at ng mga lugar na kanyang pinupuntahan. Hindi man nila masabi ng diretso pero gusto nilang i-insist na doon ka muna sa far away. Huwag ka muna dito. Nadadamay kami sa sumpa. Diba? Tingnan nyo si Isko Moreno. Aminado naman tayo na nakikita natin sa survey na slightly medyo malakas. Diba? Itong si Isko Rap Moreno. Ngunit dahil nga sa ginawa ni VP Sara Duterte, nangampanya, ikinampanya si Isko Moreno, pero ang nangyari, nagkaroon ng negative impact. Kasi hindi po maganda yung way ng pangangampanya ni VP Sara Duterte. Kaya madaming mga Pilipino, diba? At saka mga governor, mayor, ang natatakot na bumisita itong si Sara Duterte mismo sa kanilang lugar. Kasi baka madamay din sila sa sumpa. Tingnan niyo yung nangyari kay Camille Villar. Diba mga minamahal, nadamay sa sumpa. Yung prime water ngayon, paiimbestigahan na. Dahil yung Rappler, kinausap yung governor at yung vice governor doon nga po sa kanilang lungsod. Kung ano nga ba yung buhat ng prime water, kung nakakatulong ba ito or hindi. So ngayon nga po mga minamahal, mga taga Bacolod, sinisipa na. Kumbaga sa madaling sabi, doon ka muna sa far away. VP Sara Duterte, huwag ka na dito, nadadamay kami sa'yo. Nadadamay yung buong Pilipino, yung buong baryo sa'yo, yung buong lungsod sa'yo. Doon ka muna sa far away, chu-chu-chu. Diba? Sabi dito sa balita, VP Sara, nakatanggap ng diskriminasyon sa Bacolod sa pangangampanya. Well, deserve din naman yun ni VP Sara Duterte. Dahil in the first place, abay gabi din, manghusgaman lait. Itong si Vice President Sara Duterte, kung kaya't sa siya kaya, gaano kaya siya manglait sa isang Vice President? At ano naman kaya ang kanyang papel sa ating bansa, mga tambay? Ano kaya ang papel niya? Ano kaya ang naitutulong niya naman sa Pilipinas? Itong si Alice nila, mga tambay. Ibang klaseng manira, no? Ibang klase, kasumpa-sumpa raw po ang Vice President dito po. At talagang pinagtatabuyan at pinandidirihan daw po ng taga Bacolod. At lahat daw po ng pinupuntahan ng Vice President ay talaga pong hindi po siya katanggap-tanggap sa mga Pilipino. At meron daw dalang sumpa ang Vice President. Hinalimbawa niya pa kay Isko, mga tambay. Dahil daw po si Isko, ayan mga tambay, ay ang Vice President pa ang may dala ng kamalasan. Ayon dito, pagka pinakinggan nyo po, ang isa pong vlogger na pinagkakakitaan po ang Vice President. Gumagawa po ng mga malisyoso, mga gawa-gawa at haka-haka niya lamang para kumita po sa social media. Ibang klase ito. Pero hindi po ito makakasuhan ng fake news, mga tama. Hindi po. Kasi po, meron po yatang suporta yan sa taas. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Napakarami na pong pinakalat na fake news yan. Yung sinasabi po nga, meron daw pong lalaki, kabit, may basketballista pa, na pinakakalat yan. At meron pa sinasabi na, nung panahon na umalis yan at pumunta sa Netherlands, sa The Hague, at sinasabi raw, tumakas daw po yan. Pinakakalat na tumakas na dahil siya raw po ang susunod na dadakpin ng ICC. Kung hindi ba naman ito, gagot, bobotang doon nga nagpunta mismo sa ICC. Di ba, napakarami pong kinakalat na mga maling impormasyon. Talagang, kung talagang titingnan mo itong babae na ito, itong si Alicia, walang kalatoy-latoy at wala man lang kadating-dating ang mga pinagsasabi niya, mga kabayan. Wala. Talagang for money lang, puro sa pera lang, mga tambay. Pera-pera lang po. Ang tanong nga po natin, nakakapera po kaya yan? Doon sa sinasabi ni Banat Bay na kumikita sila ng malaki sa binagoongang Pilipinas. Kasama kaya yan? Kung makapanira. Unahin po natin na komentuhan itong party list po na ini-endorso po ni Ivana Alawi, mga tambay. Malaki po talaga ang chance ang sinasabi po ng ating makabayang vlogger, mga tambay. Kasi itong party list na ito, itong AGAP party list, matagal na po ito. Ito po ay party list po ito ng ating mga magsasaka, mga farmers. Ito pong si Representative Nicanor Briones, mga tambay. At talagang dapat pong iwasan po natin itong party list na to. At ito po,
Totoo po ang sinabi ng ating makabayang vlogger na pumirma po ito. Isa po ito sa pumirma sa impeachment po na naganap sa institusyon po ng House of Representatives sa Kamara na umuugong po na chismis dyan ay mahigit 100 milyon daw po bawat opisina ng mga pumirma. Mahigit yan po ang kumakalat na balita dyan. Mga tambay, di umano, mahigit 100 milyon mga tambay. Mahigit ang napunta raw po sa mga opisina nito, mga kababayan. At isa kaya ito sa nakinabang sa mga unprogram, sa mga blanco ng 2025 national budget at kayang bayaran ang endorsement ng isang sikat na influencer, vlogger, artista, celebrity, sikat. Babayaran mo, magkano kaya ang talent fee ng isang Ivana Alawi dito po sa Agap Party List, mga tambay. Grabe, no? Kaya po, tama po yung sinasabi ng ating makabayang vlogger, mga tambay. Huwag po tayong tumingin sa ganda. Sa ganda, sa kasikatan ng isang influencer na nag-i-endorso katulad po nito sa isang party list. Party list na ang mga magsasaka ay kawawang-kawawa sa napakatagal ng panahon. Aping-api. Bibili ng bigas o bibili ng palay ng magsasaka ng 14 pesos at ibebenta sa merkado ng 50 pesos. Ano po silbi ng party list ng Agap? Itong Agap na ito, maagap po sila saan? Saan kaya maagap ito? Sa kita para kumita sila sa magsasaka? Sa mga farmers? Diba? Hindi man lang pumunta ro sa presyo. Sa presyo na nakakalahati man lang. 50 pesos ang presyo ng bigas. Yung palay ng magsasaka. Tapos 14 pesos mo lang bibilin. Unbelievable. Kaya kawawang-kawawa po ang ating magsasaka. Tapos meron na naman, bumabalik na naman ang napakagaling na party list itong Agap. Matindi itong Agap na ito. Ibang klase. Mga kabayan, huwag po tayong magpasilaw kay Ivana. Mga tambay, si Ivana po hindi po politiko yan. Si Ivana po endorser po yan. Yan po ang kanyang trabaho. Si Ivana. Kaya tama po yung sabi ng makabayang vlogger natin. Tama yung sabi niya. Hindi nagre-research si Ivana. Hindi naman po talaga dapat pang mag-research si Ivana dahil trabaho po niya yan. Di ba? Trabaho niya po yan. Endorser siya. Pinagkakakitaan po yan. Panahon po na eleksyon ngayon, napakarami pong artista ang kinukuha ng mga politiko para kumita. Katulad po nito, si Ivana, malaki po talent fee niyan dahil sikat po. Kaya po, malaki po ang binayad dyan na talent fee. At yung sinasabi natin na yung sinasabi ni Ivana doon sa kanyang pinapahayag para i-endorso niya ang Agap, mga kabayan, pag-isipan po natin. Hindi po si Ivana ang manunungkulan sa Agap. Hindi po. Itong Agap na ito, hindi si Ivana ang congressman dito. Ang congressman po rito, pag nanalo po yan, ay si Nicanor Briones pa rin. Yung nagpapahirap din po na sinasabing party list, pero ang magsasaka natin gutom, baon sa utang. Hindi si Ivana ang maglilingkod sa mga magsasaka. Kaya iwasan po natin yan. Wag po natin paniwalaan yan. Pati po ang endorsement na ginagawa po ni Ivana, bayad po yan. Bayad. Scripted po yan. Komento ko po. Scripted kasi hindi naman po politiko at hindi nanungkulan kahit anong posisyon. Walang pinuwestuhan. Paglilingkod man lang. Kahit barangay captain. Wala man lang po. Bahid. Kahit anong politika meron si Ivana. Maliban po sa pagiging celebrity, influencer, vlogger. Di po ba? Yan lang po yung sinasabi niya. Kaya po lahat ng sinasabi ni Ivana ron, tama po. Scripted po yon dahil po sa pera. May bayad, talent fee. Talent fee. Mga kabayan, iwasan po natin. Isama po natin sa i-abolish po ito. Huwag po natin tingnan si Ivana na siya po'y maganda, sikat, para manalo ang Agap, itong Agap na ito, Agap Party List, mga tambay. Iwasan po natin yan. Yung party list po ng kabataan, anak pawis, abang lingkod, bayan muna, yung Kabag Party List, yung Gabriela,
itong agap na ito. Iwasan po natin yung ACT, teacher, party list, yung tingog ni Tambaluslos, at yung Liberal Party list ni Dilima, mga tambay. Iwasan po natin yan. At yung Bicol Party list, mga tambay. At marami pa yan. At alam po naman natin, yung hindi ko po nabanggit, ay kung alam nyo po na ito hindi makakatulong sa ating bansa, huwag po natin tangkilikin ito, mga katambay. Isama po itong agap na ito, itong agap party list po na pinipresenta po at kinukomersyal at ini-endorso ni Ivana Alawi, mga katambay. Huwag na po tayong magpabudol. Isa po sa pumirma ng impeachment itong si Representative Nicanora Briones, ang party list po ng agap, mga katambay, na sinasabing nakakatulong daw po sa magsasaka, mga kababayan. Kahit tagal-tagal niya na party list, mga tambay, sa party list representative since 2007. 2007 ka pa na riyan. Ayon po sa ating makabayang vlogger, kung hindi po ako nagkakamali, naghihikaos pa rin ang magsasaka, hirap na hirap pa rin. Pag panahon ng harvesting, binabarat ang kanilang palay. Di ba? Ano na itutulong ng party list? Sige nga, magpayaman, mangolekta ng pera sa kaban ng yaman, sa pondo. Dahil alam naman po natin ang party list ay pang buong bansa. Ang malalaki po ang pondo niyan. Nakakakuha po ng malaking budget yan kasi ang party list po ay pang buong bansa, hindi po pang distrito lang yan. Hindi po siya party list ng distrito. Buong bansa, Luzon, Visaya, Mindanao, ay party list po sila. Katulad po nitong agap na ito, itong agap party list, mga kababayan. Buti na lang po, ito pong ating kababayan, nagising po siya agad. Kasi nung nakaraang vlog niya po, sinabi niya na talagang hinahangaan niya si Ivana dahil kinontent niya po ito. At ipinalabas po sa kanyang YouTube channel, mga tambay. At sa lahat ng platform na meron siya. Hinangaan niya si Ivana na yung party list na ini-endorso ni Ivana ay siya believe. Pero nung siya po ay mag-research na itong party list na ito ay kagrupo po pala ito ni Tambaluslos. Grupo po pala ni Tambaluslos itong grupo ng agap na ito, itong agap party list, mga tambay. At yung sinasabi nga po ng nila Attorney Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez na nagagamit ang party list para lagyan ng malalaking pera ang party list. Kaya nga po pinaiiwas din sa atin ang party list ng Vice President. Kasi mismo ang Vice President nagsalita rin po tungkol sa party list ni Tambaluslos, yung tinatawag na tingog party list. Di ba? Iwasan daw po yan kasi dyan naglalagay ng maraming pera galing sa ating kaban ng yaman, ang mga party list na kaalyado nila. Di ba? Yung mga yan, sila Saldico, yung Bicol na yan, di ba? Itong tingog, kasama pa itong agap, mga tambay, na ini-endorso ni Ivana. Kaya nga po, ano sabi ni BP Sara sa kanyang pahayag? Yung kahit maalis sa pwesto ang isang Tambaluslos. Di po ba? Kahit mawala ng speaker ang Tambaluslos sa House of Representatives, never na, kailanman ay hindi na maibabalik ang pera na kinurap daw nila. Hindi na mawawala dahil wala na. Hindi naman po aamin yan na ninakaw nila ang pera ng bayan. Di ba? Gamit daw po ang mga party list, mga kababayan. Iwasan po natin yan. Yung Kabataan, Anak Pawis, Abang Lingkod, yung Bayan Muna, Gabriela, Kabag, yung Agap, Agap na yan, yung ACT, Teacher Party List, Tingog, yung Bicol, mga tambay, yung Bicol Party List na yan, at marami pang iba yan, mga tambay. Ibang klase yan. Ibang klase, mga tambay. Kaya po hindi naman po natin masisisi si Ivana, mga kabayan. Dahil trabaho niya po yan eh. Nagpapasalamat po tayo sa ating kababayang vlogger. At least na-research niya. At itinama niya po kasi marami pong followers itong ating kababayan eh. Baka po iboto po nila yung agap na yan. Di ba? Dahil kay Ivana. Buti na lang po ay nag-research siya po agad at itinatama niya po yung kanya pong unang vlog na pumapabor po dito po sa agap at kay Ivana ay ngayon po itinatama niya na po dahil sa kanya natuklasan. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Talagang si Ivana po, yung sinasabi ko nga po, si Ivana po ay
How much? How much? Trabaho niya po yan eh. How much? Pagka maganda ang offer, okay, how much? Dahil hindi naman po politiko yan. Yan po ay nagtatrabaho para po kumita ng maraming pera dahil sikat siya. Siyempre sikat eh. Sasamantalahin mo. Panahon ng politika ngayon. Maraming pera ang mga korap na politiko sa atin ngayon. Umaapaw po ang pera ng mga korap na politiko ngayon. Di ba? At kaya po nilang magbayad kahit gaano ka pa kasikat at gaano pa kamahal ang iyong talent fee katulad ni Ivana Alawi. Kaya po nilang bayaran yan dahil sa dami po yata ng kanilang nakorap. Di po ba? Kaya wag na po tayong magpabudol. Isama na po natin sa listahan yan. Ito pong AGAP party list na inendorso ni Ivana Alawi. Kaya po, hindi naman po natin masisisi yung sinasabi ko. Hindi natin masisisi si Ivana dahil pera po yan eh. Malaki pong pera yan. At hindi po kikitain ni Ivana yan basta-basta. At, sinamantala rin po ni Ivana dahil nga po panahon ng politika. Maraming pera na lalapit talaga sa'yo. Lalo kung sikat ka. Kung sikat nga lang si Kamanong, di napakarami din lumapit kay Kamanong. Kaya lang, hindi ko naman tatanggapin ang mga politiko, lalong-lalo na kung mga magnanakaw sa pera ng bayan. Hindi ko kaya ipakain yan sa pamilya ko. Never. Mahirap na. Mahirap kasi yung karma. Kumikita ka nga, ang balik naman sa'yo, mas mabigat. Di ba? Yung kailangan kasi sa buhay ng tao, matuto kang maging contentment. Kung ano lang yung meron ka, yung kumakain ka ng 3 beses ang araw, wala kang sakit, masaya ka na nun. Huwag ka nang maghangad pa. Lalong-lalo na kung hahangarin mo ay pera galing sa masama, galing sa nakaw. Di po ba, mga kabayan? Ito po, isunod po natin. Pero iwasan po natin yan, yung AGAP na party list ni Ivana. Hindi po si Ivana ang iboboto natin. Baka kayo mga kababayan, dahil nakita nyo si Ivana, sikat, maganda, ay boboto na natin yan. Hindi po. Si Ivana po ay kumita lang dyan. Nagkapera lang po siya dyan, talent fee. Pero hindi si Ivana ang maglilingkod sa atin. Kung si Ivana ang maglilingkod sa atin bilang representative, ayan, pwede nyo subukan si Ivana. Dahil siya siya po ay pumasok na politician. Pero hindi naman siya pumapasok na politician. Endorser lang. Kaya po wag natin iboto yan, mga kabayan. Hindi po si Ivana maglilingkod sa atin. Yung politiko na pumirma sa impeachment ni BP Inday Sara na si Representative Nicanor Briones, mga kabayan. At isunod po natin itong isang dalahira. Ito pong dalahira na hindi natin malaman kung ano itsura po nitong dalahira na ito. Galit na galit po kay BP Sara ito. Itong mga vlogger na ito. Napakarami po nito. Merong mga taga Bicol. Merong pang tinatawag na coach. Meron pang mga broadcaster. At meron pang yung dati po, yung binabanatan din po na napakaraming banat. Ito pong USEC ng PCO. Di ba? At meron pang malaki ulo. Marami po itong. Grupo po ito eh. Grupo. Di ba? Napakarami po nito na hindi natin malaman kung talagang ito'y tumatanggap ng swelduhan buwanan sa gobyerno ng binagaongang Pilipinas. Grabe po ito. Itong si Alicia nila, grabe po itong gumawa ng fake news sa Vice President. Napakarami na pong ginawa nito para lang po pagkakitaan ng Vice President. Napakarami na pong kinita nito sa paninira, sa paggawa po ng fake news. Mga mahalay na content niya na talagang hindi mo alam kung sinasadya niya dahil gustong pasukin ng kanyang content. Yung clickbait, napakagaling po nito. Gumawa ng mga clickbait para po ang kanyang vlog ay pasukin po ng sinasabing mga followers niya, mga kababayan. Katulad po nito, ipinalabas niya po yung kanyang content na Sara Tinaboy. Ito po ang content niya eh. Sara Tinaboy sa Bacolod. Hindi pinayagang magrally dahil baka madamay daw sila. Tapos lalagyan mo ng question mark. Pero malisyoso na yung title o pamagat na ginawa. Tapos meron pa siya nilagay, ban si Sara sa Bacolod. Ban na raw po, ban na. Hindi nakatanggap-tanggap. Yan mga content niya, Grabe. Ibang klase.
Tapos Sara tinataboy sa Bacolod City. Tinataboy sa Bacolod. Bisaya, nakita naman po natin ang pagmamahal ng mga Bisaya, ang mga kababayan natin Bisaya sa mga Duterte, mga kababayan. Kaya alam na alam mo malisyoso Saka alam mo talagang paninira lang po ang dala nito. Gusto lang po talaga, napakatagal na po ito. Napakatagal na po nilang sinisiraan ng mga Duterte, ang Vice President, mga kababayan. Talagang ibang klase po. May karma naman yan Yung mga ginagawa po ng mga ganitong vlogger, mga tambay, na makapagsalita lang, makapanira lang, na wala namang katotohanan dahil lang po sa pera, content, pinepera-pera lang, Kahit na manira ka ng manira, wala namang basihan, Pero makikita mo talaga na pera-pera lang itong mga vlogger na ito Walang nakitang masama, walang nakitang mali sa binagoong ng Pilipinas. Napakarami na pong issue ng korupsyon. May issue pa ng pulburo ng Pangulo. Hindi po nila binabatikos, hindi nila kino-question ang mga pera nating nawawala. Issue, PhilHealth, ginto, confidential pa ng Pangulo, di ba? GSIS, SSS, di ba? Ano pa? Yung Maharlika Investment Fund at ang 2025 national budget. Never nilang tinatakel yan. Never nilang kino-content yan. Puro po yan saan? Sa Vice President. Pero dito po, napakaraming issue. Pati nga po yung pag-hold ng pag-uwi ng isang First Lady sa Amerika, never nila kino-content yan na na-hold. Hindi agad nakauwi. Di po ba? At never nilang binabatikos ngayon ang pamahalaan dahil wala silang nakikitang mali. Mga kabayan, ibang klase. Pati nga yung kidnap issue po, never nilang papaboran yan, mga kabayan. Dahil nga po, scripted. Nakita naman po natin. Kaya nga po, hindi ko na masyadong pinapansin itong mga ito. Kaya lang, nagulat lang ako kasi panahon ng kampanya, nakikita naman natin lahat ng pinupuntahan ng Vice President sa kasulok-sulukan ng bansa ay welcome na welcome siya. Pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan. Luzon, Visaya, Mindanao. Kahit nga sa Baluarte, kahit nga po sa Baluarte ng Pangulong Marcos, katanggap-tanggap siya. Sa mga Ilocano. Sige nga. Bisaya, Tagalog, Kapampangan, Di mo ba? Pati sa Bicol, tanggap na tanggap siya. Luzon, Visaya, Mindanao. Di po ba? Pero pagdating dito sa vlogger na ito, na si Alicia nila, ibang matamil ang dila. Talagang, grabe. Pera. Ibang klase. Makikita mo talagang sumasamba sa pera. Talagang hindi na po nag-iisip na kahit po ang ginagawa niya po ay hindi na maganda at napakasama na po tingnan. At syempre po, may balik po sa kanya yan. Yung ginagawa po ng mga ganyang vlogger, may balik po sa kanila yan. May karma yan. Yung kung hindi ka man ngayong kinakarma, swerte ka. Pero darating at darating ang panahon na baka dumating yung karma mo sa mga pinaggagawa nyo. Mga kabayan, ibang klase kayo. Ibang klase kayong manira sa mga Duterte, lalo-lalo sa Vice President. Yung sinasabi nga natin, napakarami niya ibinintang sa Vice President. Mga kabayan, itong babae na ito. At lahat po ng grupo nito, grupo po ito. Meron pang mga taga-Maynila, si Toits. Napakarami po niyan, yung grupo na yan. Talagang iisa po mga content niyan. Grabing manira po yan sa mga Duterte, lalo sa Vice President. At lalo-lalo po itong babae na ito. Grabe itong manira sa Vice President. Pati yung buhay na pagiging mag-asawa ng Mans Carpio at ng BP Sara, kino-content niya na talagang nanlalalaki raw po ang Vice President ayon sa vlogger na yan. At marami pa pong paninira ang ibinibigay niyang vlogger na yan. Ibang klase yan. Iwasan po natin yan, mga tambay. Wala pong maidudulot na kabutihan sa atin yung babae na yan, yung mga vlogger na yan. Ibang klase. Mabubuisit ka lang yan. Mabubuisit ka lang, mga tambay. Dahil alam mong mali Alam mo nga, puro kasinungalingan na sinasabi niya. Pero doon siya kumikita naman. Yun ang pinakakitaan niya, kasinungalingan. Doon siya kumikita. At yung mga followers niya,
Gustong-gusto naman na kasinungalingan. Galit na galit yan. Dahil daw ang Vice President ay isa rin daw po magnanakaw. Sinungaling. May sumpa. Kasumpa-sumpa naman ngayon. Mga tambay. Gigil na gigil sa 125 confidential fund yan, saka sa budget ng DepEd. Pero hindi niya nakikita kung gaano kalaki ang issue ng korupsyon ng gobyerno. Confidential fund pa nga lang ng Pangulo. Hindi bababa sa 5 billion a year. Pero wala po nag-iimbestiga kung paano po ginastos ng Pangulo ang kanyang confidential intel fund. Bakit kaya? Dahil bayad silang lahat. Bayad sila. Kumikita rin sila doon sa nawawalang pera ni Juan de la Cruz. Di kaya? Kaya mga kabayan, kaya po sa panahon po natin ngayon sa 19th Congress, ito pong binagoong ang Pilipinas, napakarami po. Isang damukal na katulad po nito ni Alicia ang pinagkakakitaan. Pinagkakakitaan po nila. Ang pangpaninira, pambabastos, pambababoy, panggagago, pangwawalang hiya sa pamilya Duterte. Isa na po ito, si Alicia, na talagang pinagkakakitaan niya. Nakita niyo naman po ang itsura. Yung itsura po ni Alicia, ikumpara niyo po sa itsura ng Vice President. Sino po ba ang masasabi natin na pagkakatiwala natin? Sino po ba katiwa-tiwala? Yung itong vlogger na naninira o yung Vice President na naglilingkod po sa atin ng napakatagal na panahon na kahit mismo sa probinsya o bayan niya sa Davao City. Napakarami na pong napatunayan ng Vice President. Ngayon, meron po isang vlogger na naninira. Sobrang makapanira. Down to earth na. Below the belt kung manira. Below the belt na po kung manira itong si Alicia. Grabe. Talagang napakarami pong content nito na talagang hindi mo, mga libelous, talagang madidemanda mo to at napakaraming fake news. Kaya nga lang, doon ka hanga sa mga Duterte. Doon ka hanga. Kahit ano po ang ipanira sa kanila, below the belt, talagang sobra ng paninira. Hindi mo makikitaan sila na isa na talaga sila mismo ay lahat ng naninira sa kanila. Never mo makitaan Nang lahat po yan ay idinimanda ng libelous. Wala Hindi katulad ng bagong o binagoong ang Pilipinas ngayon. At mga sa 19th Congress, isang damukal na demanda ang ididemanda sa iyo. Patong-patong ang ikakaso sa iyo, puro fake news. 'Di ba? Sa Kongreso, NBI at pamahalaan, ibang klase. Diyan mo makikita yung talagang politiko na tumatanggap ng batikos. 'Di ba? Nakita niyo po kasi sa mga Duterte ginagamit po kasi nila yung malayang pamamahayag, freedom of expression at freedom of speech. Never. Si dating Pangulong Duterte, may natatandaan po ako nung Pangulo siya, meron po silang dinimanda lang dahil nga po below the belt na yung ginawa po nung isang nanira sa kanya. I think parang nag-hide na po yata. Kumukuha na ng papatay at gusto na ipapatay si dating Pangulong Duterte. Magbabayad na yata siya ng papatay. Parang ganun po. Doon po lang yata nagkaroon ng aksyon ang pamahalaan ni dating Pangulong Duterte. Nabigyan ng parusa dahil binagbabantaan na po ang buhay at siya po ay willing magbayad daw po di umano, mga kabayan. Kaya po mga tambay, yan, kung gusto nyo po tangkilikin ang vlogger na ito, nasa inyo na po 'yon. Kung kayo po ay nasisiyahan sa mga kasinungalingan at fake news na lumalabas sa bunganga niyang vlogger na yan dahil po sa pera. Pera lang. Wala kang makikita rito sa vlogger na ito na siya po ay may political will. May paninindigan at para sa bayan. Hindi mo makikita na para sa bayan itong vlogger na ito. Ano concern nito sa bayan? Lahat ng ipinagtatanggol niya ay problema ng bayan. Napakaraming issue ng pulburon, issue ng korupsyon, at issue ng napakaraming paglabag sa batas ang kanya pong ipinagtatanggol. Kaya po, itong mga klase ng vlogger na ito, napakarami po nito.
napakarami nila, mga tambay. Vlogger na para lang po sa pera. Pera-pera lang, mga kabayan. Pera-pera. Di ba? Maraming salamat po, mga tambay. At syempre po, yung bilin po ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President, black voting. Kabilin-bilinan po yan. Wag na po tayong magsasama pa ng iba. Katulad po ng mga artista na nag-iendorso ng party list. Katulad ni Ivana Alawi. Wag na po nating paniwalaan. Kahit ba siya'y maganda at sikat. Itong AGAP party list, mga tambay. Iwasan na po natin yan. Mag-solid vote po tayo, mga kabayan. Solid vote, black voting. Napaka-importante po yan, mga kabayan. Para po, pagka nakapasok na po ang solid vote, black voting po natin, baka maimbestigahan na po ito. Itong mga fake news vlogger, katulad po nito ni Alicia. Baka po magkaroon na po ng tamang investigasyon dyan sa mga totoo, sa mga totoong nagpapakalat na mga fake news sa mga Duterte. Sila dapat ang nahandyan iniimbestigahan. Grabe pong manira yan. Nagpapakalat na ng mali, fake news pa. Naninira pa. Grabe, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan. Ano po tayo, black voting. Black voting, solid po tayo, PDP Laban. At bago po tayo magtapos, thank you po sa mga gusto po ng inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. At siyempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, at si ako si Pilam. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Thank you po. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa at kasulok-sulukan ng mundo na may mga Pilipino OFW. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po. Ingat po tayo. Napakahirap na po ng panahon ngayon. Laga na po ang mga kriminal, mga addictus, mga kababayan. Ingat po. At syempre po, yung panalangin po, mga tambay, isama po natin sa dasal at panalangin na mailayo po sa kapahamakan ang pamilya Duterte, mabigyan po ng mahabang buhay, makauwi po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte, at syempre po maingatan din po sa mga masasamang tao na nagbabalak ng masama sa Vice President. At isama po natin na maingatan po ang kanya pong pang-araw-araw na ginagawa o paglabas-labas. Mahirap po magtiwala, mga tambay. Isama po natin sa panalangin na maingatan po ang Vice President sa kanya mga paggawa. Ingat po sana siya. At siyempre po, mga kabayan, tayo rin po. Ingat po. Sa muli po, mga tambay, paalam po muna. Ingat tayo. Bye-bye.